Welcome back. Ano ba? Nahuhulog yung cellphone ko. Nakakaloka. Huwag kasi kayo maingay. Okay, take 2. Welcome back mga Itechi Warrior. Kumusta na ang lahat? Pa rin. No. Welcome back mga Itechi Warrior. In today's video, magkwentuhan naman tayo. Mga buhay-buhay natin after all. So ngayon, ginawa ko tong video na to para kamustahin ang lahat kasi marami pa rin talagang nagme-message and nagtatanong sa akin through Facebook group natin and sa Facebook pa yan. Sa Facebook page natin na Team Marcos at saka sa Messenger. Ano ba tong tissue na iti? Okay. Charis, wait lang ha. And also, nagko-comment sa ating YouTube. Team Marcos, ano ba daw ginawa ko? Bakit daw ganito na ako? Bakit daw parang saya-saya ko? Parang hindi ako dumaan sa kamay ng mga ola? Bakit daw? Para bang wala akong problemang dinadala? Hoy! May dinadala ako, nagdadalang taya ko. Charot. Okay. Pero in a serious note, wow! May ganun. In a serious note, seryoso tayo. Kasi ang topic natin ngayon is life after ola. Ano ba? Okay, isa-isahin natin, himay-himayin natin. So before we proceed, o talaga naman, mag-subscribe na kayo mga Itechi Warrior. Click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng mga ganitong video, kayo ang unang matatalsikan. Nabaliw na. And malay nyo, baka maswerte kayo isa sa mga mananalo ng giveaway natin. May pa-Gcash tayo. O, tingnan nyo, sina Kuya Ato, tuwang-tuwa ng mga hitat. Nakuha at nag-claim na nila ang kanilang prizes. Nanood lang sila, nagkapera pa sila. Natuto ka pa, saan ka pa? Kahit Team Marcos ka na. Okay, so eto na nga. Isa-hisahin natin, himay-himayin natin ang mga kaganapan sa aking buhay noong nasa kamay ako ng mga abusadong jola. Okay, back in 2019, maikwento ko lang, o kung napanood nyo yung video na ito, nagkukot-kot kami ng aking julo. Kinukot-kot ako ng isa sa mga akira. Talaga, yung time na yan talagang depresa ng peg ko. So wala akong magawa sa buhay, kundi talaga naman, tanghaling tapat, nagpapabunot ng aking nagpapabunot ako ng aking mga puting buhok. And then after that, Wait lang aman. so yun na, nagkukwentuhan kami after that, nagbunot-bunot kami ng buhok, mga puting buhok, mga ganun. Tapos, syempre, marami na akong dinadala that time. Hindi na ako basta-basta nagdadalang tae ko. Nagdadalang din ako, ola. Charis! Pero lahat yung napagdaanan ko sa tulong ng aking sarili. Sarili ko lang din pala nakatulong sa akin. Bakit sarili ko ang nakatulong sa sarili ko? Unang-una, walang iba makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo, Tem. Pangalawa, problema mo yan. Kailangan Pangatlong, nangutang ka sa ola, panindigan mo. No. Ayan kasi nangungutang ka, wala kang pambaya. Panglima, nangutang ka na nga sa ola pa. Alam mo nang hindi legit. Sa ola ka pa nangutang. Panglima, wala kang pera. Tanggapin mo ang katotohanan, wala kang pera. Pero hindi masamang jumutang. Basta alam mo kung saan ka uutang, kailan ka uutang, at kailan ka magbabayad. Hindi, seryoso. So, eto na, yung mga lista. May listahan na naman, Akira. Hindi. Ito yung mga ginawa ko talaga para maprotektahan ko yung aking mental health. Ang taray. Kasi yung kasagsagan na ng pandemic ito di ba? Kasi kasagsagan na ba? Saan ka pupunta? Iwan nga ako dito. So kasagsagan na ng pandemic, 2019, papuntang pandemic na talaga noon. Nag-text yung isa sa mga ola ko
which is I think it's hindi, which is I think Fast Cash, Peso Cash Lending, nagsabay-sabay yung mga yan, tatlong yan. Yung cash lending, I'm not sure kung naaalala nyo pa yan, wala na yan kasi nga na-revoke na yan, natanggal na ng SEC. Yung cash lending, sobrang pangaras niyan sa akin noon. Kahit madaling araw, tinetext ako niyan. May mga tumatawag. Yung mga panakot niya, talagang may kasama ng death threat. Diba? Aabangan ako, tatambangan daw ako sa labas ng bahay. Hindi daw ako makakalabas, ganyan-ganyan. Ipapabarangay daw ako, ipapapulis daw ako. Kasi hindi ako nagbabayad ng jutang ko. Tapos alam mo, dinibdib ko yun kasi nga, sa tanan ng buhay ko, never ko naranasan yung ganong mga pananalita from a lending company or any bank or any credit card na talaga ng mga pinagkakajutangan ko. Dito pa talaga sa mga OLA. And knowing na walang mga news about Ola-Ola noon, talaga na mga nilagay pa talaga sa harap para pag natapik na naman sa bulan ng tubig. Cut. Knowing na, sana ba? Sa Ola pa talaga. Diba nakakaloka? Sabi ko, hala, parang takot-takutan na si Becky noon. Kasi nga, talamak ako mga scammer noon, na-scam din ako sa isa sa mga lending company na legit. Nakuhanan ako ng pera. Oo, may nag-offer sa akin na ng malaking halagang pwedeng jutangin kapag nabayaran ko daw yung existing loan ko. Paniwalang-paniwala ako kasi yung text na nakalagay sa phone ko, company na lending na yon. Kilala nyo na yun kung anong lending. Hindi ko nababanggitin, pero yun nga, nakuhanan ako ng pera kasi nga alam ko na legit siya. And then knowing na na-scam pala yun, so nagkapatong-patong yung problema ko na naman about sa mga Ola. So ayun na, hindi ako lumabas ng isang linggo, nagmukmuk Akira sa kwarto, sa aking apartment na tinutuluyan. Hindi ako jumadyain, hindi ako tumatae. Hindi ako kumakain, hindi ako tumata. Di ba? Tinutulog ko lang talaga siya para lang maibsan ang aking pagka-dismaya sa mga Ola. Ayun, nagkasabay-sabay na yung mga problema ko, kung paano ko babayarin yung mga Ola. And then, itong mga Ola na to, wala talagang tigil. Araw-araw akong hinaharas sa text at calls. Pagka fifth day ng pagmumukmuk ko. O diba? Kasi may mga naiisip na akong mga negative thoughts noon. Talaga namang may red flag na. Diba? May red flag ng aking palda. Charot! And then, may mga suicidal thoughts na akong na tinatawa. Pero syempre linaban ko pa rin yun, So, nag-vlog ako, nag-voice out ako ng para lang may makausap. Okay, number 1, naghanap ako ng kausap. Yun yung unang-una kong ginawa para maibsan yung aking nararamdaman sa mga Ola. Pangalawa, inisip ko, na-realize ko na, bakit ako nagmumuk ng ganito? Wala namang pumupunta sa bahay, wala naman palang nag-aabang sa akin. So, talagang tinuloy ko ang buhay ko. Nagtrabaho ako, patuloy pa rin ang trabaho, lumabas ako ng bahay kasi 5 days din akong jumabsent noon. Kasi nga hindi ako makalabas kasi tinakot ako. Kada labas ko ng bahay, tita, talagang pag sumasakay ako ng jeep papasok, tinitignan ko sino yung mga katabi ko, praning-praningan na ang Becky nyo. So hindi ko na alam kung gagawin ko. So parang pinagmamasdan ko pa sa tabi ko kung mga Ola collector ba to, tinitignan ko yung lanyard ng ID nila. Kung saan sila nagtatrabaho, mga ganong eksena, parang napaparaning na talaga ako. Pero syempre pinagpatuloy ko pa rin. And then, next ginawa ko nun, dinedma ko sila. Paano ko dinedma? Paano mo dinedma, Team Mark? Pag sinasabi nating dinedma, hindi lang yung parang babaliwalain mo na lang yung yung mga sinasabi nila. Kundi syempre, samahan mo ng action. Ano ba tong mga actions na ito, Team Marcos? Syempre, blinak ko sila. May setting sa ating phone. Baka naman, di ba? Kung hindi nyo nalala, hanggang ngayon hindi nyo pa rin alam. May setting sa message setting natin na pwede nyo i-spam yung mga unknown numbers. Tapos, i-block yung mga calls, yung mga unknown callers na tumatawag sa inyong SIM card. Pwede nyo gawin yon. And then, syempre, ang ginawa ko din, nag-private din ako ng Facebook, tita. Yes, tita. Talaga naman, hindi lang Facebook kundi Messenger. Private ko lahat yan para walang makamessage sa akin. In-only me ko yung mga public post ko, pati yung mga picture ko, tita.
Noon kasi meron pang Facebook lock na tinatawag. Ngayon wala na, hindi ba? So ang ginagawa na natin ngayon, pina-private natin manually ang ating Facebook. Parang ginagawa natin only me yung mga post natin na naka-public. So noon kasi nagagawa ko yun, may Facebook lock. Ngayon wala na yun. Meron akong video na ginawa kung paano i-private ang inyong Facebook and Messenger. Panoorin nyo yan. Andon, tapos may mga pa rin, nakakalusot. So may nag-message. Tita, nag-message, nagulat ako, nag-message yung katrabaho ko. Dalawa sila, in-screenshot yung message ng Ola Collector sa kanila. Tapos may naniningil daw sa kanila. Patungkol dito sa jutang ko, sa mga Ola. So ako yung nahiya. Kasi nga, bakit kayo minessage? Sa Messenger pa talaga daw nag-message yung Ola Collector na yun. Sa Messenger ng mga katrabaho ko, tita. Sabi ko, ignore nyo na lang. Huwag nyo na lang pansin kasi na-scam ako. So, ayun pa, isa sa mga tip na yan. Abisuhan nyo yung mga kakilala nyo, mga relatives nyo na na-scam kayo. At if ever na may mga tatawag o magte-text sa inyo, magme-message na kung anek-anek patungkol sa mga jutang-jutang about you, i-ignore nila. Kasi dapat ikaw mismo ang una nilang paniniwalaan. Uunahan mo nga sila Uunahan mo itong mga Ola. Dapat itong mga kaibigan mo, kapamilya mo, ikaw dapat ang una nilang paniniwalaan about sa mga nangyayari. Diba? Hindi yung mga Ola Collector. So you really need to unahan mo na, abisuhan mo na agad-agad. Kung kinakailangan i-message mo sila pa isa-isa sa mag-send to many ka. May send to many pa rin ba? Mag-send to many ka sa Messenger mo, ganyan. Kausapin mo mabuting mga relatives mo na ganito ang nangyari. Ikaw ang paniniwalaan nila. Ligtas ka agad. And then, syempre, ang isa sa mga actions na hindi natin pwedeng kaligtain yung i-report. Mag-report tayo sa SEC, sa SEC, di ba may website naman sila, may instructions sila yan, napakadali. Mas pinadali na ang pagre-report sa SEC kasi nga online na lang sa website mismo ng SEC, may instructions doon kung paano kayo pwedeng i-fill out ang complaint form, and then pwede din kayong mag-report sa NBI, pumunta kayo sa Anti-Cybercrime Group o kaya sa PNP Anti-Cybercrime Group, pwede din kayong mag-file ng complaint doon. And of course, sa BSP, kung talagang talamak na yung mga charges, like yung mga interest na pinapataw nila. So, if they violated that interest cap, polisiya ng BSP at SEC, talaga naman i-report nyo agad yan. And my last advice sa inyo, mga Itechiwarya, para maging hayahay ang buhay nyo after Ola is, wag na kayong jumutang sa mga Ola. Wag nyo nang i-install, wag na kayong mag-download, wag kayong magda-download kasi mag-a-ask sila ng mga permissions like calendar, phone book, contact list, gallery, phone information. Ang dami-dami nilang kinukuha, mga tita. So, iwas-iwasan nyo na, wag nyo nang tangkilikin ng mga Ola at never nyo na silang i-install. Yun lang ang masasabi ko dyan para ligtas kayo. Kung kinakailangan ninyong magpalit ng SIM card, gawin ninyo para sa ikabubuti ng mental health nyo. Okay? So yun lang, maraming salamat sa pagtutok na naman sa ating video na ito. Pa-comment and share naman kung ano pa yung mga gusto nyong topic na pwede nating i-discuss sa next video natin. Diba? At sigurado ako marami kayong matututunan. Kaya dito na kayo kay Team Marcos, mag-subscribe kayo kasi nga mamimigay na naman tayo ng giveaway next time. Malay nyo baka ikaw na ang maswerte manalo ng giveaway. Nanood ka lang, nagkapera pa. Saan ka pa? Kay Team Marcos ka na. Maraming salamat. Buyers! Grabe naman. Parang yung nasa likod ko kanina, tita. Kasi nasa labas kami. Nagkakape ako. Parang may-ari ng Ola yung isa sa mga customer ni Deadshi. Hindi ko na babanggitin. No. Okay, bye!